Good morning, everyone, and good evening. How's everybody doing? Good evening po sa ating lahat and morning dito sa akin. Ayan, so isa na naman pong evening sa inyo at morning na talagang tayo ay patuloy na ginigising ng Panginoon. So, God has been very good to everyone. Talaga nga naman ang paggising natin sa umaga ay pag-asa, At na talagang ang Panginoon natin ay patuloy na tayo ay ginigising at binibigyan ng pagkakataon na patuloy tayong magkita sa bawat isa. So, let's embrace every day. Let's give thanks to the Lord for all His goodness and mercies and blessings towards us. Ayan. Naririnig niyo po ba yung train? Malapit kasi kami dito sa train. Kaya every morning when I heard the train, ay talagang it's time for us to wake up. Kinakailangan ng gumising. So our topic for today is, for the whole week, our topic is about personality, emotional needs, But this particular today is about cultivate love. Cultivate love in chapter 66, emotional needs, sa book pa rin ni Mrs. White, Mind, Character, and Personality, na ating pinag-aralan, which is the volume 2. This volume 2, Mind, Character, and Personality, volume 2. So yesterday, I've heard some good comments from our viewers. Talagang napakaganda ng ating topic, At talagang marami ang nakaka-relate. Talagang tuwing tayo ay nagde-devotional, nag-worship, even though gabi sa inyo mga kapatid at sa akin, ay talaga namang nakakarinig ako or nakakalangap ako ng comments na talagang napakagaganda, Ayan, Sister Lorena, good morning sis and happy watching. Ayan, malakas ba ang ulan dyan sis? Malakas pa ang ulan sa inyo? May bagyo daw po ata kayo. Good morning sis Jacqueline. Good morning po. Ay, Sister Yoli, good morning. Kamusta ka na, ma'am? Ayan, ipanalangin natin yung signal sa iyo sa sa Olonga po, Ayan, ang aking kapatid na Sister Yoli. Bagamat hindi pa kami talaga nagkakasamang muli, ay talaga namang patuloy na sumusubaybay sa atin. At ako'y nagpapasalamat. Ayan, Sister Yoli, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon at talagang tayo ay pinagkikita-kita. Hindi man tayo nagkikita face to face, ay talaga namang nagkakaroon tayo ng communication sa bawat isa. So yan ay talagang ang Panginoon ay nangungusap bawat puso, sa bawat puso, ng kanyang mga anak. Sister Yoli, just text me kung may mga prayer request ka, at alam mo naman na laging handa akong manalangin sa bawat isa at maging ang aming group, talagang pinapanalangin namin ang bawat isa. Sister Lorena, ang iyong regular na panalangin ay regular na pinapanalangin ko yan, at maging ang aking mga group ay inaas ko talaga na manalangin
na isama ang mga prayer request sa mga panalangin, hindi lang tuwing linggo na kung tayo ay nagba-Bible study, bagkus ay araw-araw. Kasi napakagaganda niyang ipanalangin natin ang bawat isa dahil sa pamamagitan ng ating panalangin, hindi man tayo nagkikita ay yun ang way natin ng pagtulong sa bawat isa. 'Di ba? Kasi lahat tayo, even myself, nangangailangan tayo ng tulong sa bawat isa, sa ating mga kapatiran, pamilya, kasambahay, kamag-anak, kaibigan. Hindi naman katulad nga ng sinasabi ko palagi, it's not always financially na natutulungan mo ang tao. Oo, napakahalaga ng financial na naitutulong sa tao. Talagang yan ay isa sa mga bagay na mahalaga dahil yan ay nagagamit natin para sa ating araw-araw na pamumuhay. Pero personally for me, ang pinaka-great and excellent is the prayer. Ayan, ang ipanalangin natin ang isa't isa, ang bawat isa. Ay napakalaking tulong at napaka-great na mapagkukuhanan natin ng lakas dahil sa pamamagitan ng panalangin natin, hindi lang tayo nag-a-ask sa Kanya, kundi tayo ay mas nagiging malapit ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi yun yung pinaka-way of communication natin sa Panginoon, di ba? Kapag siya ay ating tinatawag, pinasasalamatan, pinupuri sa pamamagitan ng pagdarasal, pagkanta, di ba? There are so many ways, So mga kapatid, nawa na-inspired kayo dyan. So before we start, let's do prayer po. Kung kayo nga ay may mga prayer request, just text me your prayer request dito sa comments box. Pag hindi naman po, ay text me po sa messenger. Wala pong problema yan. Ayan. Kung mga unspoken prayer naman yan at talaga namang super personal ng inyong prayer, I always respect your prayer if it's that kind of prayer, and just text me. It's unspoken prayer, sis. So God knows kung ano man yung unspoken prayer na yun. So let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for another day that you wake us up this morning. Salamat po, Ama, sa gabing ito sa aking mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagkikipag-fellowship at talaga namang excited palagi sa ating mga mensahe, Ama, Sister Lorena, Sister Yoli. Nawa po, Ama, ay patuloy nyo silang gabayan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Bagamat, Ama, kami magkakalayo sa isa't isa, pero ang mga puso namin ay malapit sa isa't isa. Ama, sa araw na ito, sa akin at sa gabing sa kanila, naway buksan mo ang aming mga puso at isipan at ihanda mo, Ama, para sa inyong mensahe. Napakabuti mo, Ama, dahil sa tuwing umaga, kami ay patuloy niyong ginigising at patuloy na binibigyan ng pag-asa at isa pang pagkakataon na magkita ang bawat isa at ang kanilang mga pamilya. Ang presence ng Holy Spirit ay ini-invite ko, Ama, na manguna sa amin. Nawa ay siya ang tumulong sa amin sa aming mga devotional everyday na aming gagawin. At ang mensahe niyo, Ama, ay maging pagpapala nawa sa isa't isa. Patawarin niyo kami, Ama, kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa araw na ito at maging gabi sa kanila. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Okay, sis. Ayan. Ipagpipray natin ulit yan sa ating closing prayer. Bagkus yan talaga ang nakalagay sa aking prayer request every day. Kapag pinagpipray kita kasi yun nga yung iyong regular prayer. Lahat ng ating panalangin ay matutugunan ng Panginoon. Ang sabi ko nga palagi, kung iyong natatandaan, Sis Lorena, ay huwag tayong gumive up sa panalangin. Even though na ilang taon pang tayong nananalangin o ilang buwan pa ang abutin, ay huwag tayong gumive up sa patuloy na pananalangin natin sa ating Panginoon. Dahil maaaring ay may tamang panahon ang Panginoon para ibigay yung kasagutan ng ating panalangin. So let's start. Ang sabi dito, cultivate love. Ayan. Sabi ng Panginoon sa vision niya kay Mrs. White, love for God and love for one another. Ayan, ang pagmamahal sa Panginoon at ang pagmamahal sa bawat isa is to be cultivated. Ayan. Dito kadalasan tayo
mga kapatid, real talk, in reality, ay kadalasan sa buhay personalidad natin bilang human, bilang tao, tayo ay nag-failed. Dahil nga katulad ng aking nababanggit palagi, ang dalawang kautusan na binigay ng Panginoon, isa sa dalawang kautusan na binigay ng Panginoon is love your God with all your heart and love one another. Ang mahalin natin ang isa't isa. Ayan. So, kadalasan tayo ay nagiging failed sa ganito. Tama po ba, Sister Lorena? Dahil minsan nga, yung like one another ay hirap ka pang gawin. Diba? So, what more pa kaya yung love? So, kadalasan tayo, dapat hindi tayo namimili kung sino yung taong, hi Bang, good morning, happy watching, kung sino yung taong ating gugustuhin, kung sino yung taong ating mamahalin. Gatulaita at Brother Alfredo. Ano nga yan, Sister Lorena? Sandali po ha. So, makauwi na sa bahay. So, Gatulaita Alfred Abatayo. Okay, traveling mercies po sa kanila. Ayan, so nasulat ko na po si Lorena para sa closing prayer natin. Ayan. So katulad nga nung ating maulit ko yun nga lang pag gusto sa isang tao. 'Di ba? Kadalasan nahihirapan tayo. Kasi ang nagiging problema sa atin, namimili tayo kung sino yung ating gugustuhin. Tama po ba? So, kapag medyo ayaw natin sa tao na yon, parang hirap tayong i-approach. Tama ba mga kapatid? So, minsan nga para ka lang napipilitan just to say na in-approach mo yung tao. Pero sa mga sitwasyon na gano'n is, kahit na dumarating sa point na parang fini-fake mo yung sarili para masabi na gusto mo yung tao na yan, nakausapin mo dahil nga sa utos sa iyo or mahalin mo, ay mararamdaman ng tao kapag ka ang iyong Alfred ba? So, Alfred, hindi Alfred. Okay po. Mararamdaman ng tao kapag yan ay fake or kung totoo. Tama po ba? So, doon pa lang kadalasan tayo ay bumabagsak na. Lalo na kapag narinig pa natin ang kataga sa Bible na love your enemy. 'Di ba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ay talaga nga namang may mga taong hirap tanggapin ang katotohanan na ito. Pero katulad nga ng sabi ko, wala tayong choice. Kasi yan ay kautusan ng Panginoon. Na kailangan nating sundin, gawin. Must, it's a must. 'Di ba? So, may mga tao talagang matigas ang ulo at talagang stubborn, Pero sabi ko nga yung ating mga kapatiran na gano'n na nag-i-struggle, hindi natin dapat sila husgahan, bagkus atin silang ipanalangin, i-encourage, ipakita natin yung pagmamahal na ating natagpuan sa Panginoon. I-share natin yung pagmamahal na yon sa kanila. Sa paanong paraan? Kahit na hindi mo nakikita ang iyong kapatid, kapitbahay, kasama sa buhay, pamilya, anak, kahit magkakalayo-layo kayo, there are so many ways to show love to them. Hindi lang sa pagiging magkaisa nyo or pagkamalapit nyo, ang maipapakita mo yung pagmamahal mo dun sa taong yon. Kasi masasabi mong hindi ka naman present, 'di ba? So, maaaring ang hirap makipag-relationship, no, hindi. Napakaraming ways para ipakita or to show love, to cultivate love to one another. Even in a simple phone call, ayan, kapag tinawagan mo yung iyong mahal sa buhay twice a week, na talaga namang yung pagtawag mo na yun ay ma-appreciate niya. Or it's either you can write a letter
Kung malayo kayo sa isa't isa, uso pa ba ngayon yan? Write a letter. Meron pang mga gumagawa niyan talaga. Parang makalumang panahon na talagang nagsusulatan sa bawat isa. Meron din naman na talagang text, or everyday you can send a text message. Try to send scripture a day. Ayan, i-encourage mo siya sa scripture. Sa mga Bible verse na iyong talagang namang nakapag-encourage sa'yo. Or you can do prayer with her every day, or prayer with him every day. Napakarami sa mga simpleng bagay na ating magagawa ay talagang maa-appreciate ng isang tao ang maipakita mo yung pagmamahal, kung paano mo kinultivate yung pagmamahal na yun sa tao na yun. So let's move on. Ang sabi nga dito, love for God and love for one another is to be cultivate, for it is as precious as gold. Ayan. Hi, Miss Lindsay. Happy watching. Sister Beth, good morning. Happy watching, sis. Good morning, ma'am. Ayan. Ito ay talagang napaka-precious na katulad daw ng ng ginto. Ayan. Talagang lahat tayo, mga kapatid, tayo ay uhaw sa sa pagmamahal. Aminin man natin sa hindi, tayo ay uhaw sa pagmamahal ng ating Panginoon at sa ating mga kapwa-tao. Napakasarap ng tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Napakasarap pakinggan na bawat tao ay talagang mahal ka at importante ka sa kanila. 'Di ba? Napakasarap kasi ngayon napakarami ang mga pagmamahal na nanlalamig. 'Di ba? Sabi nga sa pamilya, talagang may mga nanlalamig na pagmamahal, hindi nag-uusap, matagal na magkakagalit, na magkakapamilya naman, magkaka-relatives naman, magkakamag-anak, nag-aaway-away, hindi nagkakasundo. 'Di ba? Pero kung meron tayong pagmamahal sa ating puso, malinis, dalisay katulad ng Panginoon, ay walang away, walang pagtatalo, walang nagsisiraan. Kaya kasi kapag nakitaan tayo ni Satan ng purong pagmamahal na galing sa Panginoon, ay talagang siya mismo ang lalayo. Kasi hindi kanya madidefeat . Kasi napakamahalin mong tao, mahihirapan siyang i-destroy ka. 'Di ba? Kasi ang mission ni Satanas ay i-destroy ang bawat relasyon, ang bawat pagmamahal ng isa't isa. Maging sa church man yan, maging sa husband and wife man yan, maging sa kaibigan man yan, maging sa nanay at tatay mo man yan, maging sa kapatid mo man yan, sa kasambahay, sa katrabaho, anumang klaseng relationship. Lalo na yung relationship na meron tayo sa Panginoon. Yan ang gustong-gustong i-destroy ni Satanas. So ayaw niya ang mga tao ay nagmamahalan sa isa't isa. Ayaw niya na nagkakasundo ang mga tao sa isa't isa. Ayaw niya na nagmamahalang ang mga tao sa ating Panginoon. Ayan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi tayo ang magkakalaban-laban. Hindi tayo ang magkakaaway-away. Kundi sino? Si Satan ang kaaway natin. Lagi nating tatandaan yan. Kung siya ang ating kaaway, siya din mismo ang naglalagay sa ating kaisipan para tayo makapag-isip ng hindi maganda. For instance, example, na talaga namang nagkaroon kayo ng problema ng nanay mo, tatay mo, tiyahin mo. For example na lang sa akin, ang aking nanay, every year, talagang na-observe kong aking nanay, talagang dumarating sa point na hindi kami nag-uusap. Para siyang repetition. At first talagang ang nanay ko ay tinatawagan ko siya more than 10 times a day. Kahit pa long distance ang aking tawag. Hindi ko iniisip yung babayaran ko, hindi ko iniisip yung magiging charge ko. Pag mahal mo ang isang tao, maging nanay mo, kaibigan mo, maging kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo man sa pananampalataya, member mo man sa church, hindi mo iisipin kung kahit gaano pa kalaki yung gagastusin mo, kahit gaano pa man isasakripisyo mo. Kasi yun, mahal mo yung tao na yun. 'Di ba po? Gagawin mo ang paraan para makausap mo yung tao, maalagaan mo yung relationship mo sa kanya. Tama po ba? So, ang aking nanay, simula nung ako'y nandito, so mag-8 years na ako, na nandito. So, talaga namang everyday kami nag-uusap, maging sa umaga, sa tanghali, sa gabi, minsan sa madaling araw.
Talagang nag-uusap kami, nananalangin kami pareho. So every year napapansin ko na talaga namang there are years, every year nga na nagkakagalit kami, hindi kami nag-uusap. So para sa akin masakit na kapag hindi ko nakakausap ang nanay ko sa isang araw. Talagang sobrang sakit. Talagang iniiyak ko 'yan, dinadamdam ko, pero pinapaubaya ko sa Panginoon. So yung mga first year, mga particular years, even hanggang 7th year, ay talagang gumagawa ako ng kaparaanan para kami ay magkaayos. Dumating sa point na ito talagang this year. Alam mo yun na talaga para bang, although lahat naman ng responsibility as a anak, ay ginawa ko na para sa aking ina. I-name mo ng lahat. So, para sa akin, sabi ko, Panginoon, wala akong naging pagkukulang bilang anak. Tinugunan ko simulat sa umpisa hanggang sa ngayon ang aking responsibilidad sa aking magulang. Ang aking tatay kasi patay na, ang aking nanay lang ang buhay. So sabi ko, Panginoon, ngayon na hindi na naman ako kinakausap ng aking ina, maaari po bang tanggalin niyo ang sakit na aking nararamdaman? Sabi ko nga, ang aking ina ay mayroon pa siyang mga kaugalian na talagang hinahawakan, tulad nga ng ating naging topic kahapon. Pero yan, Panginoon, ay process, na kanyang mababago sa tulong ninyo. So, tanggalin niyo ang sakit na aking nararamdaman at ang kalungkutan na hindi ko siya nakakausap. At talaga namang, alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi araw-araw pag gumigising ako, napakabigat ng puso ko. Kasi pag gising ko, nanay ko kaagad tinatawagan ko. Ayan, ganun ako. Hanggang sa pag-uwi ko, nanay ko tinatawagan ko. So ang Panginoon napakabuti. Hindi ko nga naramdaman na naging malungkot na ako. Pero nandun yung nanay ko, naiisip ko. Mahal ko ang aking nanay, andun pa rin yung pagmamahal na ipinapakita ko sa kanya kahit hindi niya ako kinakausap. So ganun din po nawa tayo, mga kapatid, even though na tayo ay nagkaroon ng problema sa bawat isa, kung ano man yung sitwasyon nyo, huwag nating alisin or hayaan na mabalutan yung pagmamahal ng ano ba yun, pag hindi mo na mahal yung isang tao, na para ka nang nagagalit or puot, sa madaling salita, huwag mong hayaan mabalutan yung pagmamahal ng puot. Bagkus lalong mo siyang mahalin. Huwag nawa maging bridge or maging tulay na yung galit mo na yon ay mapalitan ng pagkamuhi or pagkapuot. Huwag. Kasi pag gano'n ang gagawin natin, mga kapatid, tuwang-tuwa si Satan yan sa atin. Kapag gano'n ang nagiging character natin. Bagkus lalo nating ipakita yung pagmamahal. Ang sabi ko nga sa Panginoon, sabi ko, nire-respeto ko ang aking ina. Kung talagang hindi siya makikipag-usap sa akin sa ngayon, ayan ay Panginoon, ay bahala na po kayo. At talagang ipagpaubaya mo yan sa Panginoon at ang Panginoon ang gagawa ng paraan. So ako patuloy pa rin akong nagre-reach out sa aking ina sa pamamagitan ng kapatid ko. Ang kapatid ko lagi kong kinakausap, lagi kong tinatanong ang nanay ko. Pero patuloy pa rin ang aking responsibilidad bilang anak sa kanya. Sa mga pangangailangan niya, sa mga gamot niya, lahat. Hindi ako nagkulang. Pero andun yung ayaw lang niyang makipag-usap sa akin. So andun yung respeto. Minsan sa mga sitwasyon natin, kapag tayo ay merong nakagalit na isang tao or hindi nakaunawaan, maring kamag-anak mo yan, kaibigan, darating talaga sa point na hindi mo na sila makikipag-usap sa'yo. Pero respect them kung yan ang kanilang kagustuhan. Tama po ba? Irespeto natin, pero hindi ibig sabihin na hindi na natin sila mahal. Of course, nandun yung pagmamahal. Hindi mawawala dapat yun. Respeto lang na meron kayong boundary na sa ngayon maaring hindi kayo mag-usap, pero sabi ko nga sa pamamagitan ng power of prayer and power of faith, ay darating ang panahon na talagang kayo ay mag-uusap muli. Huwag natin alisin ang pagmamahal natin sa isa't isa because of hindi tayo nagkaayos, because of nagkagalit tayo. 'Di ba? So ang sabi nga dito, God and love for one another is to be cultivated, for it is as precious as gold. Ganun dapat natin kapahalagahan ang pagmamahal natin sa bawat isa. We need now to make the very best presentation of the character of pure
Ano yung pure? Puro. 'Di ba? Purong pagmamahal, dalisay. Ano? And undefiled religion which both in its nature and its requirements is the opposite of selfishness. Ayan. Huwag nawa tayong maging makasarili. Ito ang sinasabi dito. 'Di ba? Ano ba yung opposite kapag iniisip mo lamang ang sarili mo na hindi mo kayang magustuhan ng ibang tao, na sinasabi mo napakahirap namang mahalin ni ganire, napakahirap namang gustuhin ni ganito, napakahirap namang mahalin ni ganyan. Ay naku, wala pong ganyan. Ikaw ang may problema sa sarili mo. Tama ba mga kapatid? Kasi minsan kadalasan nagiging tayo, selfish, nagiging sakim tayo. Gusto natin, I, me, myself. Tama ba? 'Di ba? Gusto mo palaging ikaw, ikaw, at ikaw. Ayan. Huwag ganon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, love the Lord God with all your heart and love everyone. Nung sinabi niyang everyone, hindi niya sinabing one only. 'Di ba? Ang sabi niya, everyone, which means lahat. Tama po ba? So lahat po. Ayan. Kaya tayo mga kapatid, maging estranghero man yan. 'Di ba? Dapat hindi tayo namimili kung sino ang taong gugustuhin natin, mamahalin natin, bibigyan natin ng attention lahat. Kasi yan ay part ng reaching out bilang isang followers ng Panginoon. Part yan ng evangelism. 'Di ba? Kapag nire-reach out natin ng isang tao, kapag talagang binibigyan natin ng atensyon, ginugusto natin ng isang tao, binibigyan natin ng pagmamahal ang isang tao. 'Di ba? Kasi ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon ipinakita niya sa lahat na bawat isang nilalang sa kanya ay mahalaga, valuable. Lahat tayo ay valuable sa Panginoon. Lahat tayo ay mahalaga sa Panginoon. Meaning to say, lahat tayo ay mahal ng Panginoon. Ayan. So para sa atin kasi kadalasan parang hirap tayong magmahal. Tama po ba? Ano po ba yung mahirap? Bakit po tayo nahihirapan mahalin ng bawat isa? Ayan. Na kayo lamang pong makakasagot niyan. Maaring ikonsulta mo yan sa Panginoon. Minsan nahihirapan tayong mahalin yung bawat isa kasi maaaring nagkaroon kayo ng problema. 'Di ba? Meron na kayong naging alitan. Mga kapatid, lahat po tayo ay nagkakamali. Wala pang taong perpekto dito sa mundo. Tama po ba? 'Di ba? Kundi sa kapanahunan noon ng mga unang henerasyon ng Panginoon, si Enoch, 'di ba? Naglakad sa Panginoon ng almost 300 something years. 'Di ba? Sipin mo. Pero may mga pagkakasala din ang iba, 'di ba? So lahat tayo nagkakamali. So, kahit na yun ang way or yun yung sitwasyon nyo ng kaibigan mo, ng kapatid mo, ng nanay mo, ay marunong tayong magpatawad. Dapat matutunan nating magpatawad para yung ating relationship, yung ating pagmamahal dun sa tao na yun ay hindi naapektuhan. Ayan. Kasi kadalasan yun ang nagiging cause, di ba? Bakit hindi natin kayang mahalin yung tao na yan? Kasi tinitignan natin yung mali ng tao na yun. Yan, huwag tayong tumingin sa mali. Tumingin tayo sa kabutihan na nagawa ng tao na yon, sa mabuting karakter niya. Kasi lahat tayo may mga maling karakter din. Meron tayong mga issues sa bawat isa. Hindi lang yung taong nakagalit mo. So lahat tayo may mga differences, lahat tayo may mga problema. Kung ang titignan mo lang talaga yung negative side ng tao or yung laging mali ng tao, ay talagang mahihirapan kang mahalin or gustuhin yung tao. Kasi dun ka lagi nakatingin . Pero kung titignan mo yung kabutihang loob ng tao, yung kagandahang asal niya, yung kanyang kagandahang karakter, bagkus meron naman siyang differences, ay mai-improve, yung pagtingin mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya. Tama ba? So ito ang sabi. I will continue to read it in your hearing. Love like that which Christ exemplified is incomparable. It is above gold or silver or precious stones in value. Diba sabi ko nga, lahat tayo ay valuable. Mahalaga tayo sa Panginoon.
Even ang stranger na ating nakamit ka ng stranger ngayon, maaring naglakad ka at nakamit ka ng pulubi na hindi mo kilala, yan ay valuable sa Panginoon. Lahat tayo valuable. Kaya wag nating iisipin na ikaw lang sa sarili mo ang valuable sa Panginoon. No. Lahat ng mga tao sa mundong ito mahalaga sa Panginoon. Mahalaga. Hindi lang isa, lahat. The love that Christ possesses is to be prayed for and sought for. Ayan. So yung pagmamahal ng Panginoon, sabi ko nga, kadalasan or madalas palagi, yung power na yun, the power of love ay sa pamamagitan ng ating prayer ay talaga namang natutugunan. The Christian who possesses it bears a character above all human infirmities. Ayan, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, na ang dapat or ang must sa atin is mag-reflect ang character ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa love, napakarami ng character ng Panginoon na kinakailangan na mag-reflect sa atin. Hi, Sister Malen. Good morning, sis. So, sabi nga sa Galatians 5:5, di ba? Merong tinatawag na fruits of spirit. Di ba? Humbleness, humility, meekness, self-control, goodness. Di ba? So, yun ay isa sa mga character ng Panginoon. Na kapag tayo ay followers ni Jesus Christ, kapag tayo ay lagi nating naririnig yung word na Christian. Mga kapatid, ano ba ibig sabihin sa inyo ng Christian word? Ayan. Madaling sabihin na ikaw ay isang Kristiyano. Tama po ba? Pero nakikita ba sa iyong buhay na ikaw ay isang Kristiyano? Ayan. Kasi pag sinabi mong Christian means short for Christ. Meaning you have to reflect Christ's character in your life. So yung character ng Panginoon ang kinakailangang makita sa ating buhay. Hindi lamang sa physical appearance or outside beauty, lalo na sa inner side beauty ng ating pagkatao. Kasi napakadaling sabihin, I am a Christian. I love God with all my heart. Diba? Madaling sabihin niyang kapatid. Pero taliwas sa iyong ginagawa. Mapupulaan at mapupulaan ka. So bago natin sabihin yung mga katagang yon at salitang yon, bago natin i-claim yon, i-examine muna natin. Ano ba yung salitang yon? Ito ba ay ina-apply ko sa aking sarili? Sa paanong paraan? Ano ba sabi sa atin sa 1 Corinthians 10:31? Whatever I do, whatever we do, we eat, we drink, we do all to His glory. So meaning to say, the way sa ating pananalita, the way sa ating pananamit, maging tayo man ay umiinom, kumakain, lahat ng ating ginagawa ay gagawin natin ayon sa kapurihan ng Panginoon. Diba? Sabi ko nga sa iyo, the more na ikaw ay nagbabasa ng Biblia, the more na lumalalim, nagkakaroon ka ng wisdom, knowledge, doon mo, kasi ang Biblia, it's a directory, mga kapatid, sa ating buhay. Hindi lang sa ating buhay, para sa future, di ba? Sa mga mangyayari pa sa mga susunod. So yan mga kapatid, i-cultivate natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Napakaiksi lang ng ating buhay sa mundo. Mga kapatid? So, lahat tayo ay darating sa point na, hindi lahat, kasi ang sabi ni Mrs. White, pagdating ng Panginoon, merong mga kapatiran na talagang buhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Isipin mo yun. Ako gusto ko yun, mga kapatid, yun ang panalangin ko araw-araw din, kami mag-asawa, na nawa pagdating ng Panginoon, kami ay talagang, here we are, Lord, we wait for you patiently. Diba? Na talagang buhay ka pa. Napakasarap nun. So, mga kapatid, kung tayo man ay may mga kahidwaan sa isa't isa, maaaring, sabi ko nga, katulad ng nasabi ko sa inyo, ang aking nanay ay hindi nakikipag-usap sa akin. Pero andun, patuloy ko siyang nire-reach out.
at binibigyan ko naman talaga ng distansya, ay talagang yun naman ang kanyang kagustuhan, wala naman tayong magagawa. Pero kung mga iba't iba naman ang ating sitwasyon, ay talaga namang nire-reach out nyo yung mga tao na yun na talagang nagkaroon kayo ng hidwaan, pero talagang minsan ay talagang may time na talagang pass muna sila, sabi nga, ay irespeto natin. Pero huwag tayong sumuko sa panalangin. Ayan. Sa patuloy ng panalangin natin, tayo adiringgin ng Panginoon. Mabubuo ulit yung pagmamahal na yon. Ano? 'Di ba? Kasi nga isipin na lang natin ang verse na atin palaging minimemorize, na talaga namang familiar na tayo sa isa't isa. At talaga namang itong verse na ito ay talagang ito ang katunayan na talagang tayo ay mahal ng Panginoon. Ano ba yung verse na yon? Sa John 3:16, ano ang sabi ng Panginoon? For God so loved the world. 'Di ba? Ang ating Heavenly Father, mahal na mahal niya ang sanlibutan, tayong lahat na nandito sa sanlibutan. That He gave, na kanyang ibinigay ang one and only begotten Son, kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Wow, napakagandang verse mga kapatid. But have an everlasting life. Diba? For God sent His Son into the world, not to condemn the world, but through Him, sa pamamagitan ng Panginoon nating Jesucristo, the world might be saved. Amen, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Ayan, patuloy nating mahalin ang isa't isa. So nawa tayo ay na-inspired ng ating mensahe. So sa ating pagmamahal sa bawat isa, maging malayo man tayo, malapit man tayo, ipakita natin, ipadama natin. Minsan, yung isang paghaplos mo lang sa kapatid mo, lalo na kapag ang kapatid mo ay talagang may pinagdaraanan, ay talaga namang isang encouragement words mo lang sa kanya, isang prayer mo lamang sa kanya, ay talagang sa pamamagitan nun, ay nararamdaman niya ang pagmamahal. 'Di ba? Minsan sa atin, sa buhay natin, hindi araw-araw nakakatanggap tayo ng salitang, kapatid, mahal kita. I love you, kapatid. 'Di ba? Naririnig ba natin 'yon kadalasan? Hindi. Kaya kapag may nagsasabi sa atin ng, mahal kita, kapatid, i-treasure natin. Kasi pag once na sinabihan ka ng kapatid mo na mahal ka niya, meaning to say, galing sa puso yung pagmamahal niya na yun sa'yo. So, mga kapatid, patuloy nating mahalin ang bawat isa. So, wag tayong magsawang mahalin ang bawat isa. Sabi nga, cultivate love to one another. Paano natin i-cultivate ang love na yun ng bawat isa, So, Dr. Gandry, which one is better? Kale or spinach? Ayan. So nawa ay na-inspired natin ang bawat isa sa atin ng ating mensahe about sa love. At magkikita ulit tayo bukas. At itong kanta na ito ay talaga namang napakaganda nang ito'y aking narinig. Paborito din ito ng aking maliit na si Eva. Tulog nga lang siya. Pero kung narinig niya na ito aking kinanta, malamang nag-duet na yun sa akin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting love. You'll never let me go through it all. Hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go through it all. Oh, and you are faithful, and I'll sing to you a hymn of love. Everlasting Father, you never let me go. Hallelujah. Through it all. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ang prayer request ni Ate Lorena ay hindi ko makakalimutan. So nawa po, mga kapatid, tayo ay na-inspired sa ating devotional worship for today. Hi, Tatay Daniel. At nawa ay patuloy natin mahalin ang bawat isa. Huwag nawa maging hindered kung ano man yung ating di pagkakaunawaan sa bawat isa. Nawa ay ito'y ating ayusin ng hanggat maaga pa. Bago pa dumating ang Panginoon, huwag nating hayaan na yung ating puso magkaroon ng puot sa bawat isa't isa, Nawa ay palitan natin ito ng pagmamahal na dalisay na puro, na walang halong kaplastikan. Ito ay purong dalisay na pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Panginoon. Iisa, tayo ay magkakadugo sa dugo ng Panginoon. Imahe, we are like in His image. Kaya walang puwang dapat sa atin ang pag-aaway-away, pagkakainggitan, pagkakasamaan ng loob. Kung meron man tayo sa isa't isa na hindi natin na pagkakaunawaan, ayusin natin, mga kapatid. Mahalin natin ang bawat isa ayon sa kautusan ng Panginoon. Thank you so much, mga kapatid. Let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Sa mensahe about sa cultivate love one another, sa pagmamahal na nagmumula po sa inyo, Ama.
Nawa ay turuan nyo kami, Panginoon, na mas lalo pa naming pahalagahan, mahalin ang bawat isa ng puro at dalisay na nagmumula sa inyo. Ama, kung ano man yung mga puot, sama ng loob, pagkainggit na namumuo sa aming dibdib, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagkatao, ito'y tanggalin nyo, Panginoon. Alisin nyo ito sa amin, Panginoon. Ayaw namin ito, Panginoon, at hindi ito galing sa iyo. Panginoon, palitan nyo ito ng dalisay at purong pagmamahal, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Nang sa gayon, Panginoon, maipakita, maipadama namin sa aming mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, mga anak, asawa, ang pagmamahal na ito. Panginoon, ang pagmamahal na ito ay nagmumula sa inyo. Kami po ay uhaw, Panginoon, sa bawat isa sa mga pagmamahal na ito. Ituro niyo sa amin ang mga kapatiran na hindi pa namin nare-reach out. Panginoon, napakarami sa mundong ito. Panginoon, malamang naiisip nila na wala nang nagmamahal sa kanila. Bagkus nariyan kayo at kami gamitin niyo, Panginoon, sa mga taong ito. Panginoon, ang iyong mga anak ay may mga prayer request. Si Ate Lorena po, Sister Lorena, na ang prayer request ay ang kanyang lupa, nawa ay maging maayos na ang sitwasyon. Panginoon, alam nyo ang nangyayari sa kanyang lupa, Panginoon. Nawa ito'y maging maayos at solusyonan nyo at ang kanyang kahilingan sa kanyang mga anak at mga apo, Panginoon. Nawa, Panginoon, iyong dinggin, kalakasan at kalusugan, Panginoon, at mahabang buhay ang igawad nyo sa kanyang pamilya. Panginoon, ganun din po si Gatulaita at Brother Alfred Abatayo. Traveling mercies po ang aking ina-ask, Panginoon, sa kanila, na nawa po ay sila ay ligtas at kung saan man sila naroon, Panginoon, tulungan niyo silang makauwi sa kanilang tahanan. Ang aking mga kapatiran narito ay aking itinataas, aking ina-uplift, Panginoon, sa inyo. Sister Malinyago, Panginoon, alam kong siya, Panginoon, ay may mga pinagdaraanan at siya, Panginoon, at ang bawat isa sa amin ay may kahinaan. Tulungan mo siya, Panginoon, gabayan niyo siya, tulungan mong mapanagumpayan niya ang kanyang mga kahinaan. At patuloy niyo siyang lingapin, i-comfort at ipaalala sa kanya na kami na iyong mga anak ay narito, Panginoon, upang siya ay tulungan, hindi upang siya ay husgahan. Naway patuloy niyo pagpalain ang family Yago, lalo na ang kanilang ministry in music at ang kanilang mga anak. Ang aking kapatid na Sister Beth Inquilino, Panginoon, at ang kanyang mga anak, ang kanilang music ministry ay talagang pagpalain niyo po, Panginoon. Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan inyong tugunin, Panginoon, maging physical, emotional, spiritual, at mental, Panginoon, at financially. Kahabagan niyo nawa sila, Panginoon, at tulungan sa pang-araw-araw ng kanilang pamumuhay, kalusugan, kalakasan ang ibigay sa kanila. Ang aking kapatid na Sister Yoli Villanueva, Panginoon, nawa, Panginoon, patuloy niyo siyang, Panginoon, pagpalain nawa, Panginoon, hindi lamang siya maging ang kanyang mga anak at mga kamag-anak na nakapalibot sa kanya. Pagpapahala ang ibigay niyo sa kanya at kapayapaan, Panginoon. Ang aking tatay na si Tatay Daniel, bagkus hindi ko man siya ama, Panginoon, pero siya'y ama ko, Panginoon, sa aking puso. Talagang pinaglalapit niyo ang aming relasyon sa bawat araw, Panginoon. At talaga naman pong, Panginoon, si Tatay Daniel ay isang blessing sa akin. Panginoon, naway patuloy niyo po siyang palakasin sa kanyang pananampalataya, sa kanyang mga kahinaan, patuloy niyo po nawa siyang tulungan mapanagumpayan ang kanyang kahinaan. Inilalapit ko rin, Panginoon, ang mga manunood pa nitong aralin na ito, nawa ay maging pagpapala ito sa kanila at magbukas nawa ito ng daluyan para makilala kayo. Ang Amador family, Panginoon, ang aking kaibigan na talaga namang napakasigasig sa gawain ng Panginoon. Patuloy niyo po nawa siyang bigyan ng knowledge at wisdom sa tuwing kanyang nagla-live about sa kalusugan. Naway mas marami pa po siyang matulungan, Panginoon, ng mga kapatiran maging sa simbahan man ito at saan mang sulok ng mundo. Ang kaniyang evangelism, Panginoon, ang kanyang mga colportor, Panginoon, nawa ay palakasin niyo sila, Panginoon, at nawa magkaroon nawa sila ng sales, Panginoon, sa iyong mga aklat. Panginoon, ang aking pamilya, gaya nga ng nabanggit ko, ang aking nanay, nawa, Panginoon, ay palambutin niyo ang kanyang puso. Mahal na mahal ko ang aking ina, Panginoon, at kayo ang makakapagpatunay niyan. Naway alisin niyo na po ang puot na namumuo sa kanyang dibdib. Panginoon, lahat ng mga nanay, kapatid, kababayan, mga anak mo na nandirito, patuloy naming ipinapanalangin, Panginoon, na nawa
pagmamahal ang maghari sa kanilang buhay at puso. Maraming salamat, Ama, sa presensya nyo at ng Holy Spirit na palaging nandirito na ginagabayan kami at itinuturo sa amin ang daan. Naway pag-ibig ang manguna sa amin, Panginoon. Patawarin ang bawat isa sa amin, maging ang aking sarili, sa aking mga pagkakasala at kanilang pagkakasala, at linisin kaming lahat sa inyong dugo ng iyong banal na anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid, maraming salamat po. At nawa ay patuloy nating mahalin ang isa't isa. Ang simpleng pagsabi, kapatid, mahal na mahal kita, kahit napakalayo natin sa isa't isa, hindi lang sa salita, ipakita natin ito sa gawa. Napakaraming kaparaanan para maramdaman ng ating kapatid ang ating pagmamahal sa isa't isa. Wala na pong puwag ng puot sa ating dibdib. Mahal na mahal ko kayo, mga kapatid, at kayo ay mahalaga. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Dahil tayong lahat ay mahalaga sa Panginoon. Maraming salamat po at magkita po muli tayo bukas.